Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Ang story ko ay experience ng aking mother tungkol sa White Lady. Nangyari ito nung bata pa si Mama sa Ilocos Norte. One night, inutusan si Mama ng lola ko na pumunta sa bahay ng kanyang kuya upang manghiram ng malaking kawa. Magluluto daw kasi ng pansit si lola para sa handaan ng kanilang kapitbahay. Biglang kasing nakiusap kay lola yung kapitbahay na kung pwede ay tumulong siya sa pagluluto. Kaya walang choice kundi kunin yung kawa na nasa kuya nga ni Mama. Although hindi naman takot si Mama at sanay naman siya maglakad mag-isa sa gabi, kahit na 9 years old pa lamang siya noon, pinasamahan pa rin si Mama ng anak na lalaki nung nagpapaluto kasi nga kawa yung kukunin. Medyo malaki yun at mabigat. Teenager na yung kasama ni Mama, so at least siguro naman siya yung magbubuhat ng kawa. Agad na nagtungo si Mama at yung binatilyo nilang kapitbahay upang kunin na nga yung kawa. Naglalakad sila sa mahabang damo at malayo pa sila sa bahay ng aking tito. May natatanaw na sila na maliwanag sa daan. Habang papalapit sila ng papalapit dun sa liwanag, dun nila naaninag ang isang babaeng walang mukha. Mahaba yung buhok nito at nakasuot ng puti. Parang nagsitayuan daw yung buhok ni Mama at walang sabi-sabi, tumakbo na lang siya nang nakapikit. Hindi man lang niya nabalaan yung kanyang kasama. Nung akala ng Mama ko na malayo na siya, dinilat niya ulit yung kanyang mga mata, ngunit nasa harap niya na yung babae. Kaya tumakbo ulit yung Mama ko, pero di siya nakali sa kanyang tinatakbuhan. Kaya sumigaw na si Mama. Pagkasigaw niya, bigla na lang daw nawala yung babae. Yung binatilyo naman na kasama niya, nayuyugyug siya. Ano daw yung nangyari sa kanya? Natulala na lang daw si Mama, bigla kanina pa. Imbis na sumagot, dali-daling tumakbo yung Mama ko papunta sa bahay ng kanyang kuya. Pagdating doon, iyak na iyak si Mama at sinabi niya sa kuya niya kung ano yung mga nangyari. Sinabi naman ng kasama ni Mama na binatilyo na wala naman daw siyang nakita. Basta natulala na lang si Mama at parang naistatwa. Kaya yun, pinuntahan ng tito ko kung saan niya nakita yung White Lady. Pingkatabas ng tito ko yung mga damo gamit yung itak na hawak niya. Sabi-sabi ng, "Lumabas ka dyan! Ako yung harapin mo! Huwag mo nga tinatakot yung bata!" Pero hindi na nagpakita yung White Lady. Hindi na pinauwi ni tito si Mama at hinayaan na lang yung binatilyo na umuwi na mag-isa, dala-dala yung kawa. Simula noon, hindi na daw inuutusan si Mama tuwing gabi. I hope na nagustuhan niyo yung story ko kahit maikli lang. Share ko na lang din po yung spooky story na kinuwento naman sa akin ng aking Tito Rick. Let's start! According kay Tito Rick, nung kabataan niya, lapitin na talaga daw siya ng mga kakaibang elemento, mapasama man o mabuti. Sa summer nakatira si Tito. Doon yung probinsya namin. At kung saan sila nakatira, napakaraming punong kahoy. Isang gabi, dahil wala naman silang TV sa mismong bahay nila, nakikinood lang si Tito sa kaibigan niya na nasa kabilang ibayo pa ng kanilang baryo. 1 kilometro pa yung layo. Nasa edad 12 anyos na siya noon. Sa ganda ng palabas, hininga na daw na malayan na inabot na pala siya ng hating gabi. Dahil alas 12 pasado na, hindi niya malaman kung uuwi pa ba siya o hindi na. Pero nanaig pa rin sa kanya ang umuwi dahil baka kasi mag-alala yung aking lola dahil sa kanya. So nagpaalam na siya sa kaibigan niya at sinabi niyang wag na siya ihatid dahil kaya naman na niya. Sobrang dilim ng paligid habang binabagtas si Tito Rick yung daan pa uwi. Laking pasasalamat na lang niya dahil sa liwanag na binibigay ng buwan. Nalimutan niya na kasing humiram ng flashlight sa sobra niyang pagmamadali. Laking tuwa naman niya nang may madadaanan na siyang mga bahay-bahay. Pero ang laking pinagtataka niya, wala man lang ni isang asong tumatawid sa kanya.
Sanay na kasi siyang tuwing umuwi, nagsisipagtahulan ng mga ito. Habang patuloy siyang naglalakad, napansin niya yung mga aso na nakaupo lang at nakatitig sa kanya. Kinabahan na si Tito sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Pero mas kinilabutan siya nung may nakita siyang matandang babae na naghihintay sa gitna ng daan. Hindi ito kalayuan sa kanya at sobrang dilim ng paligid mula sa kinatatayuan ng matanda. Nakikita niya lang ito dahil sa liwanag ng buwan. Kumbaga, yung forma ng katawan. Alam naman niya na babae ito dahil sa mahaba yung buhok. Nakatayo yung babae at parang nakaabang. Pilitin man ni Tito, hindi niya talaga maaninag yung mukha nito. Huminto si Tito sa paglalakad niya at di niya mawari kung ano yung kanyang gagawin. Kung tutuloy ba siya o tatakbo na lang pabalik. Mas nanaig yung takot ni Tito, kaya napaatras siya at nagtatakbo siya ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya. Habang tumatakbo, naisipan niyang lumingon. Laking gulat niya na nasa likod niya na yung matanda. Hanip nga raw sa sobrang bilis tumakbo. Napamura na lang talaga siya dahil kitang-kita niya yung nalilisik na mga mata nito. Pulang-pula daw na animoy nakadroga. Kaya't kumari pa sulit ng takbo si Tito Rick. Habang huminahabol siya, ramdam daw ng tito ko na malapit na ito. Kaya lumingon ulit siya. Pagkalingon niya, hindi nga siya nagkakamali dahil isang dipa na lang ang layo nito mula sa kinaroroonan niya. Ramdam niya na dadakmain na siya ng matanda sa kwelyo. Napapakit na lang siya na may narinig siyang tahol ng aso. Napadilat siya at napalingon ulit. Nakita niya napatigil ang matandang hukluban dahil sa tahol na iyon. Nakatitig lang ito sa aso habang tumatahol. Dahil doon, nagsimulang magsitahulan na rin yung ibang mga aso. Laking pasasalamat ng tito ko dahil doon, nakatakas siya sa matandang balak siyang kunin o kainin. Hingal na hingal siyang nakarating sa bahay ng kanyang kaibigan. Sabi naman ng kaibigan ni Tito, "Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit bumalik ka?" "Dito na muna ako. May matanda sa dinaanan ko. Aswang yata." Uso talaga sa amin dati yung mga ganong nilalang, kaya naniniwala ang kaibigan ni Tito sa kanya. Doon na siya inabot ng 4:00 ng madaling araw bago siya nagpasyang umuwi ulit. Habang kinakwento to ng tito ko, nagpapasalamat talaga siya dun sa asong tumahol. Dahil dito, siya'y nakaligtas. P.S. I truly believe that a dog is a man's best friend. Nangyari ito nitong Sabado lang. Madaling araw. Yung papa ko kasi nagigising ng kahit na anong oras. Automatic yan ay check niya kami kung nakakubot pa kami o naka-mosquito net. Magkakahiwalay kasi yung kwarto ng babae sa lalaki, so mag-isa lang ako dun sa isang kwarto kasi yung dalawang ate ko ay may mga trabaho na. Sila ay nagdo-dorm na at yung dalawang boys naman namin nasa kabilang kwarto. Pero pag-check sa akin ng papa ko, meron daw akong katabi. Buong akala naman niya yung bunso namin lalaki. Ginigising daw niya ako para kumutan yung kapatid ko na nakayakap sa akin. Pero hindi niya daw ako magising-gising, kaya hinayaan niya na lang ako kasi medyo mainit naman daw ng mga time na iyon. Pero nagtataka siya kung bakit kalbo daw yung kapatid ko, ay hindi naman niya daw nakitang napakalbo yung bunso namin. Pero hinayaan na lang niya at pumunta na lang siya sa kabilang room upang i-check pa yung isang kapatid ko doon. Sobrang shock naman si Papa kasi pagka-check niya, dalawa yung nasa loob ng kwarto. Nandun yung bunso namin at hindi siya kalbo. Kaya nagmamadali siyang bumalik sa kwarto ko at pagbalik niya, wala na akong katabi. So pinilit niya akong gisingin. Pati si Mama, ginigising na din ako kasi kinuwento ni Papa kay Mama yung kanyang mga nasaksihan. Ayun, nagising naman ako pero nakakainis sila Papa. Pagkabangon ko,
Umalis din sila kaagad. Sinabi na lang nila sa akin na kumuha daw ako ng gunting at ilagay ko daw sa unan ko. Paniniwala kasi ng matatanda na pantaboy daw ng engkanto yung matatalim o matutulis na bagay. So ako naman nagtataka. Tinatanong ko sila kung bakit. Bakit kailangan nila akong gisingin para lang kumuha ng gunting? Nakulitan siguro sila, kaya kahit sana hindi nila sasabihin sa akin dahil baka matakot lang ako, sinabi na nila sa akin yung nakita ni Papa. Pero habang nagkukwento sila, nandun sila sa kanilang kwarto. Maliit lang naman kasi yung bahay namin, kaya nagkakarinigan pa rin kami. Alam niyo ba yung feeling na ganun? Yung pakiramdam mo, pagbaba mo ng paa mo sa kama, mahihila o hahatak sa paa mo? Takot na ako noon, pero nagtapang-tapangan na lang ako dahil hindi naman ako naniniwala sa mga engkanto o kaya mangkukulam. Pero sinisigawan na ako ni Papa ko, para daw hindi na bumalik daw yung tumabi sa akin, kumuha na lang daw ako ng gunting. So yun nga, kumuha na lang ako ng gunting at nilagay ko yun sa ilalim ng unan ko. Pero natatakot ako na ilagay ko yun sa unan, kasi may mga kwento sa amin na meron daw na bangungot na katabi niya yung buong family niya at lagi niyang nilalagay daw yung itak sa kanilang kwarto. Para daw in case may masamang loob na pumasok, may panlaban sila. Pero yung tatay daw ng pamilya, biglang binangungot na meron siyang kaaway sa kanyang panaginip. Pagkagising niya, patay na lahat ng mga katabi niya. Yun pala, yung tinataga-taga niya sa kanyang panaginip ay yung family na pala niya. Kaya ayaw ko na ilagay yun sa unan o sa tabi ko yung gunting. Baka naman kasi masaksak ko yung sarili ko. Pero nilagay ko na rin kasi yun ang utos ng Papa ko. Pero nagdasal talaga ako nung gabing iyon. Nagising naman ako na walang nangyaring masama. Marami pa akong gustong i-share pero next time na lang. Promise yan. Hello, ito po muli si Joseph. Ngayon na hindi ako magpapasa ng kwento sa inyo. Nais ko lang magbahagi ng ilan sa mga dapat yung malaman o kaya matutunan kapag meron kayong active na third eye. Ang mga ito ay tinuro lang din naman sa akin ng isang kaibigan na maalam sa mga ganitong mga bagay. Ito ay aking paring hinahasa para na rin sa aking kabutihan. Una, kailangan malakas talaga yung pananampalataya mo sa ating Diyos na may lalang ng lahat. Ugaliin na magdasal at magpatibay ng faith. Dapat makasanayan na natin ito sa araw-araw. Dahil ayon sa Mateo chapter 4 verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa Diyos. Pwede ka rin magsimba sa kahit anong simbahan na gusto mo o kung ano man yung relihiyon mo. Ang mahalaga, may basbas ka ng pare o kaya pastor o kung sino man yung nagsisermon o namumuno sa simbahang pinupuntahan mo. Ang mga demonyo ay ayaw sa mga banal na gawain at ang pinakamahalaga ay yung basbas ng holy water. Pangalawa, iwasan yung mga processed foods hanggat maaari. Bakit? Ang katawan ng tao ay may kakayahang salain ang mga foreign substances sa katawan at ito'y nilalabas ng kusa, ngunit sa estado ng iyong third eye, hindi mo pa ito magagawa. Iwasan yung fluoride at yung tubig gripo. Mas mainam kung mineral or distilled water yung diinumin mo dahil nakakalsified yung pineal gland mo dito. Pangatlo, iwasan yung bisyo tulad ng sigarilyo, alak, o kaya sex, o kung ano pa man yan. Dahil ang mga bisyo ay gawa ng mga demonyo at mahirap kung mabuksan yung third eye mo at demonyo pala yung katabi mo palagi. Malamang, maging alagad ka nila sa huli dahil ang gusto nila ay maging puppet ka nila. Ang maging sunod-sunuran sa kanilang mga gugustuhan. Kailangan maging malakas yung iyong katawan dahil kung malakas yung pangangatawan mo, magiging malakas din yung iyong isipan, pati na yung iyong kaluluwa. Pangapat, mag-aral ng mabuti tungkol sa flat earth. Alam ko na ito yung pinagtatawanan ng iba,
pero nasa tao na yung pagtanggap. Ito ang simula ng butas ng rabbit hole. Sa mga taong gusto ng red pill, katulad ng sa The Matrix. Hindi ko na masyado itong tatalakayin kasi sobrang mapapahaba ito. Basta i-research nyo na lang muna ito at kapag natanggap nyo na yung konsepto, magigising na kayo sa katotohanan. Panglima, patawarin mo yung lahat na nagkasala sa'yo. Maging makajos ka, mapagpasensya, mahinahon, at pursigido. Ang tunay na kalaban kasi natin ay yung mga kampo ng kasamaan. Mga demonyo nag-iimpluwensya sa mga tao at nag-iiba ng sistema sa buong mundo. Sundin mo yung 10 utos ng Diyos tulad ng nasa lumang tipan. Yan kasi yung pinaka-basic sa lahat ng mga batas ng langit at sanlibutan. Ang tumanggi sa utos ay naiimpluwensyahan ng mga demonyo. Tandaan na ang third eye, awareness of consciousness, o kahit ano pang tawag diyan, sa taong bukas at malawak ng utak, lahat mauunawaan o maiintindihan niya, katulad ng pag-unawa ng Panginoon sa mga tao. Hindi ko sasabihin na delikado yung pagbubukas ng third eye dahil magbibigay lang ito ng takot sa tao. Ang nais ko, maging safe yung tao sa pagbubukas ng third eye at itong basic information na ito ang unang hakbang. Actually, mas delikado pa nga yung pinagdadaanan ko, pero iba-iba kasi yung kakayahan ng mga tao. Mas maganda kung palagi kayong nasa safe, ayan yung pinakamahalaga. Unang step to sa depensa. Depensa muna tayo. Darating din tayo sa kumbate laban sa mga demonyo. Fourth year high school ako. Umatid kami ng convention para sa science ng mga representative sa school namin. 1999 noon at galing kami ng Cebu. So imagine kung paano yung travel namin that time. Mahal pa yung plane tickets noon, kaya nagbarko kami. Anyway, dahil eager kami, nauna kami ng 2 days sa ibang mga delegates. Tsaka hello, ang layo kayo na pinanggalingan namin, kaya kailangan advance kaming umalis. Doon kami sa makasaysayan na teachers camp nagstay, since doon din naman kasi gaganapin yung convention. So eto na nga, syempre kami pa lang yung delegates noon, kaya hindi pa mahigpit. Lahat ng kasama namin lalaki ay puro bading, so okay lang na sama-sama kami sa kwarto. Pinagtabi-tabi na lang namin yung mga kama, so parang dalawang malaking magkaharapang kama ang mga gamit namin. Sa kabila puro girls, sa kabila naman puro gays. First night, yung best friend ko yung nasa pinakasulok na kahiga. Then sumunod ako. Hindi ko na alam kung anong oras noon, pero pagkagising ko, may narinig akong humihinga ng malakas na parang hirap na hirap. Dahil sa sobrang lamig at sa takot ko, hindi muna ako gumalaw. Pinakaramdaman ko muna kung saan nanggagaling. Naramdam ko nasa tabi siya ng best friend ko doon sa sulok. Hindi ko alam kung instinct lang namin mag-best friend, pero gumalaw ako ng bahagya para malaman niyang gising ako. Bigla siya sumiksik sa akin. Binilangan ko siya na may humihingal at baka nasa kabilang kwarto lang yung ingay. Pero alam namin pareho na walang tao sa kabilang kwarto. Pinilit na lang naming matulog habang kami nagdarasal. Kinabukasan, dinedma na lang namin para maiwasan yung takot. Second night, wala naman ako naramdamang kakaiba, pero may narinig kami nagka-play ng piano. Inisip namin na baka may ibang delegates nang dumating. Hindi pa rin naman kami nag-explore ng buong teacher's camp, kaya deadma lang. Pero kinaumagahan, sinita ako ng kasama naming gay. Dahil magkatapatan yung mga kama namin, kitang-kita niya kung sino yung nakahiga sa kama namin. According sa kanya, di niya daw ako nakitang magdamag. San daw ako gumala at baka daw may ginagawa daw akong bawal at kung ano-ano pa. Sabi ko, baka nakatuklopong lang ako pero hinila pa daw niya yung kumot ko. Wala daw talaga ako. Inisip niya na baka nag-CR lang daw ako. Hanggang sa sobrang tagal na, hindi pa rin daw ako bumabalik. Kaya bumalik na lang daw siya sa kama niya at dinaan na lang sa tulog yung pag-aalala niya sa akin. Pero sure naman ako
na hindi naman ako bumangon magdamag. So kinaumagahan din na yun, naisipan namin i-explore yung teacher's camp. May nakita kaming piano sa first floor. Nasa second floor kasi kami. Nasa gilid yun, kaya hindi siya masyadong napapansin. Nagtakbuhan kami nung nakita namin nakakandado at nakabalot pa ng kadena yung piano. Halatang matagal nang hindi binubuksan yung kandado. So malamang, multo yung nagpa-play noon. Dumating na yung ibang mga delegates, so nabawasan na yung katatakutan. Although may mga ibang students na naging friends na rin namin na nagkukwento ng mga multo-multo sa kanilang mga quarters. Pero masaya dun sa Baguio, hindi nakakasawang balikan. Ingat lang kayo, baka iba na kasi yung kausap ninyo. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, so ito nga po, so habang nitay po natin na madagdagan po ni Marlon yung pong story po niya, yung pong karugtungan ng kanyang karanasan doon sa Aklan kung saan nakipaglaban nga yung mga aswang sa mga mangkukulam. Magbabasa po muna tayo ulit sa mga kwento mula sa Spookify Stories. Pero guys, ganito guys, medyo sa sobrang tagal ko po kasi hindi nakapagbasa ng story mula dun sa page na iyon. Hindi ko na po maalala kung ano po yung nabasa ko na hindi pa. Kasi po ganito guys, na hindi ko lang po nakikwento ko na ito sa inyo. Pero yun nga, sobrang bad trip talaga ako dati. Kasi nga nabura ko nga po yung listahan ng parang binagbabasihan ko kung ano yung nabasa ko at hindi pa nabasang kwento doon sa Spookify Stories. So ang ginawa ko ngayon, okay, wala akong choice, kumuha na lang po ako ng story doon sa page na yon. Pero hindi ko talaga maalala. Check ko naman siya kasi may copy rin naman ako kahit paano pero hindi yung master list ko. Kumbaga parang tinitingnan ko okay kung may lumalabas ba dun sa listahan ng mga kwentong nabasa ko na per day, yung mga nakaraang mga araw, okay, yung mga keywords, specific keywords, pero wala naman lumalabas pero hindi ako sure. Kaya guys, kung sakaling may mga nabasa na ako ditong kwento, okay, kung may narinig na kayo, pasensyahan nyo na, okay. Hindi ko naman po siya sinasadya pero talagang sadyang hindi ko na po kasi malala since medyo matagal and then syempre hindi lang naman po isa yung kwentong pag binabasa ko di sobrang parang minsan yung iba nakakalimutan ko na ng kaunti kung nabasa ko na ba to o hindi. Ay nako. But anyway, so I hope nag-enjoy pa rin po kayo guys. So ayan, in just a few days, birthday ko na. So, happy birthday to me. Ako naman, kasi siguro pag dumating ka talaga sa puntong ito, since medyo hindi rin naman ako mga bata-bata na, parang hindi ko na masyado iniisip yung birthday ko in a way. Hindi ko iniisip in a way na parang, kasi madadagdagan naman yung age ko. Naku, Diyos ko. Baka magulat na lang ako isang araw, ay naku, 100 years old na pala ako. Ganyan, di ba? Sana may pagkabampira ako na okay, bata pa rin ang itsura ko. Pero yun nga. Ano ba pa nagkasabi ko? But yun nga, so guys, so sa Friday, birthday ko na. So sana, i-greet nyo ako ng happy birthday. Although, I'll try my best kasi na-aprobahan naman yung leave ko para sa araw na yun. Sa mga hindi nakakalam, bumalik na po ako sa pagtatrabaho on-site, hindi ako work from home. So medyo kaya pagod-pagod na ako, medyo nahihirapan na ako mag-adjust. Pero kinakaya naman so far. Sana ipagdasal nyo na makaya lang ko talaga ng hanggat sa makabalik ako ng work at home. Kasi mas gusto ko talaga magtrabaho sa bahay para hindi ako sobrang pagod. Kasi nakakapagod guys talaga magbiyahe. Siyempre nandun ka sa site, di ka komportable kasi hindi mo naman pwedeng gawin yung gusto mo. Kunyari, gusto kong mahiga muna, matulog, ganyan. Hindi ako pwedeng may sleeping quarters naman pero hindi ako sanay matulog doon kasi namamahay ako. But anyway, kakayanin natin yan guys, gaya na lahat ng ginagawa natin. Anyway, okay, so yun nga, discuss na natin yung mga stories. So, una pala gusto kong magpasalamat kay Tita Florencia. Maraming salamat po sa blessing niyo, Tita. Sana hindi po kayo magsawa, at saka sana po ay lalo kayong pagpalain ni God. Okay, so let's discuss the stories. Dun sa pinakaunang kwento regarding nga po ito dun sa karanasan na nanay niya tungkol sa White Lady at saka sa karanasan naman ng Tito Rick niya tungkol sa hindi natin alam kung aswang ba ito o malamang aswang. Okay, dun man tayo dun sa sa pag utos dun sa bata na kumuha ng kawa. Paano ko ba ito sasabihin?
Kasi nga guys, bakit ba tayo nag-ano yung mga ganyan sa panahon, lalo na sa panahon ngayon, yung dapat mag-ingat-ingat tayo na inuutusan natin yung mga bata na yan na bumunta ng o lumabas ng this oras na ng gabi, mga gabing-gabi na madilim na, tapos kukuha ng ano. Although dito naman sa kwentong ito, kasi may kasama naman siyang teenager, ganyan, eh hindi pa rin kasi babae ito, tapos lalaki yung teenager. Alam mo naman, ayoko sana mag-isip ng masama, pero sa dami ng nababalitaan ko sa mga bali-balita, Diyos ko, ginahasa, ganyan, binules siya, okay? Ang hirap na talaga magtiwala ngayon, lalo na batang babae, ganyan. Kahit nga lalaki, di ba? Ang hirap ng panahon ngayon, hindi mahirap na talaga magtiwala. Pero since matagal na rin naman itong nangyari, okay, wala tayong magagawa. Siguro iba yung sitwasyon noon talaga, mas inosente yung mundo. Pero, ayun, mag-iingat na lang siguro tayo kung hanggat maaari guys, kung yung hindi naman sa wag mong utusan yung bata, ganyan. Siguro kapag ganyan, lalo na pag madilim na, wag na siya. Okay, iba na lang siguro. Bakit kailangan pa kasi ng kasama? Ano naman yung teenager, di magbigay ka ng letter o to, inaano ko, binibigyan ko ng approval tong batang, yung teenager na to na kumunin yung kawa, ganyan. Siguro naman, di naman yung magtito, at saka kawa lang naman, hindi naman yung parang, yung baul natin ng kayamanan ng mga diamante at ginto, ibigay mo dito sa taong ito. Malamang hindi naman siguro niya yun, no? Hindi naman yung gusto ganun mag-uutos, at saka ano naman gagawin niya sa kawa. Okay. Anyway, so enough of that. So regarding naman sa kanyang second kwento, yung sa second story na tungkol nga sa panonood nga ng TV. So thankful naman ako na hindi naman kami umabot sa punto ng ganyan. Ako personally, wala naman akong experience na nakikinood kami ng TV sa kapitbahay. Okay. Pero ayun, siguro kung if ever man na kayo nasa sitwasyong gano'n na nakikinood pa kayo ng TV sa kapitbahay ninyo, siguro mas swerte talaga tayo, no? Kasi nga nowadays kahit saan pwede kang makanood, kahit may cellphone ka lang, tapos magpa-load ka lang ng magkano, makakanood ka na ng mga shows na gusto mo. Kumpara dati, di ba, talagang kung may TV ka sa bahay mo, talagang mayaman kayo o bigatin kayo, lalo na pag nasa probinsya kayo. So sobrang na-appreciate ko talaga na, mas malaki yung advantage natin compared dun sa mga sinauna. Pero yun nga, okay. So siguro sa kasarapan ng panonood ng TV, nalala ko nga rin guys, kung nung una nagkaroon kami ng cable, ay nako. Para kahit wala nang kakwenta-kwenta yung pinapanood ko para lang masulit. Parang feeling ko kasi parang para bang kapag hindi mo napanood ng lahat ng shows na pwede mong panood sa cable, parang lugi ka, ganyan. Ewan ko ba. So parang hindi pero ang doon yung napuyat ka, pero parang kaya hindi mo kakayanin yung cable kasi kahit 24 hours ng cable, kahit napakarami, kahit mag 24 hours ka na doon, hindi sila mauubusan ng palabas, although minsan paulit-ulit na lang. But anyway, so ang doon is mabuti na lang nga nakalaligtas siya doon kasi malay natin kung nahuli siya ng aswang, di wala na siya, hindi na siya nakapagkwento talaga. Okay, or maaaring nakauwi pa siya pero hindi na pala siya yun. 'Di ba? Yung nga weird nga, 'di ba? Na para bang yung akala nila yun yung katawan mo, pero yung pala puno na lang pala yun, or kung ano man yung katawan ng saging. Tanungin ko nga yan kay Marlon the next time kasi parang curious nga talaga ako sa ganong klaseng sistema na yung papalitan ng katawan ng saging, nakakauwi pa, tapos akala mo nagkasakit lang, yung pala hindi na pala siya yun, yung aswang na yung katawan na lang pala yun yung saging, ganun. So curious ako sa ababot sa part na yun. Okay, and then naman sa susunod na kwento. Na ito parang hindi ko alam kung nabasa ko na ba to hindi. Pero ang masasabi ko lang dito, ayun, wala. Siguro pagdasal na lang bago matulog, ayun ang magagawa niya. Hindi natin malaman kung multo ba yun, duwende, o kung sino man yung tumabi sa kanya. Pero, parang kakaiba naman yung mga magulang, iniwan na lang siya doon. Di sana tinabi na lang siya sa pagtulog, o tinulungan siya, bakit siguro natatakot na rin. Kunyari lang yung tatay na hindi siya natatakot, pero baka nakangatog na rin yung tuhod niya. Kaya yun, bumalik sa kama niya at hindi pinapakuha siya sa sarili niya ng gunting. Okay, kakaiba naman. Anyway, doon naman tayo dun sa regarding nga sa third eye. Ngayon, marami nagtatanong sa akin, nag-message sa akin kung paano daw magbukas ng third eye. Guys, wala po akong open na third eye. So, hindi ko po kayo talaga ma-advise ang tungkol dyan. Yung mga nalaman ko lang din sa mga stories na sinasubmit sa akin. Since hindi talaga ako maalam masyado tungkol dyan kasi wala naman akong third eye, hindi naman po ako nakakakita ng multo. Pero yun nga, so ito, I hope na makatulong sa inyo yung mga nakalagay dito, although yung sa flat earth,
Hindi ako masyadong ayoko magsalita ng tapos, pero parang hindi po ako naniniwala po, no? Hindi ko alam kung ang flat earth ay yung literal na flat yung earth, na parang may paniniwala sila na hindi bilog ang mundo kundi flat, okay? Or baka may iba pang ibig sabihin nito. I think may iba pang sabihin nitong flat earth eh. Siguro dapat nga i-research ko rin, and then kung hindi ko talaga gusto, hindi ko talaga gusto. Hindi ako naniniwala. Kayo bahala naman kayo, guys. So kayo yung bastang responsibilidad ninyo na maniwala sa sarili or magkaroon ng sarili nyong opinion. Anyway guys, so dito ko na puputulin since ang haba na pala nito. Hindi ko na madidiscuss yung last story, pero regarding naman yun sa multo or pagpaparamdam ng multo. But anyway guys, I hope na nag-enjoy kayo, and then abangan nyo po yung susunod na kwento po natin this coming weekend. Okay, yun lamang po. Have a nice day. Bye-bye. Stay fabulous and spook. Spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dogsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.